Hindi ko nais na pakasalan siya. Ama, hindi siya akma sa panlasa ko. Tingnan mo naman siya, para siyang napabayan sa kusina. Matigas na nga ang kanyang ugali. Malamig na sambit ni Juan Miguel habang matalim ang kanyang tingin kay Maria Isabela. Sa kabila ng tingin niyang mapanlait, nanatiling kalmado si Maria Isabela at tumugon lamang ng isang blankong ekspresyon. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti nang kumukulo ang kanyang damdamin. Napakatapang naman ng lalaking ito. Harap-harapan akong ipinapahiya at tinatanggihan ang kagandahan ko. Akala niya siguro gusto ko siya. Aba, hindi ah. Ayoko rin sa kanya. Mukha siyang kawayan, tahimik na bulong ni Maria Isabela sa sarili. Matangkad kasi si Juan Miguel, ngunit payat na payat ang kanyang pangangatawan. Hindi pa lubos na magkakilala sina Maria Isabela at Juan Miguel. Ngayon lamang sila nagkita nang magpunta ang pamilya ni Juan Miguel sa bahay nila upang ipahayag ang kasunduan ng kanilang mga magulang na sila'y ipakasal. Pareho silang nagulat sa biglaang desisyon na ito. Matagal na palang napagkasunduan ng kanilang mga pamilya, noong sila'y mga bata pa lamang, na sila'y ipapakasal pagkatapos nilang makapagtapos ng kolehiyo. Juan Miguel, maging maginoo ka naman. Ang desisyon ay pinal na. Gusto mo man o hindi, ikaw ay pakakasal kay Maria Isabela. Alam mo na kung ano ang mangyayari sa'yo kung susuwayin mo kami, mariing sabi ng ama ni Juan Miguel. Habang si Juan Miguel ay nag-aapoy sa galit, si Maria Isabela naman ay nanatiling kalmado, tila walang pakialam sa mga nangyayari. Kumare, paano kaya kung bigyan natin sila ng pagkakataong mag-usap? Hindi natin sila masisisi kung magulat sila at magalit, lalo na ang anak mo, si Ro. Suhestyon ng ama ni Maria Isabela. Oo nga naman, kumpadre. Juan Miguel, magpakabait ka. Iiwan muna namin kayo upang makapag-usap kayong dalawa, wika ng ama ni Juan Miguel. Nang silang dalawa na lamang ang nasa silid, agad na hinarap ni Maria Isabela si Juan Miguel. Talaga bang okay lang sa'yo na magpakasal sa isang estranghero? Bakit hindi ka man lang tumutol o nagreklamo? Tanong ni Juan Miguel, puno pa rin ng galit. May magagawa ba ako? Kahit anong gawin kong pagtutol o pagngawa, hindi rin naman nila ako pakikinggan. Matagal na nilang napagdesisyonan ito. Bata pa lang tayo, ipinagkasundo na tayo, hindi ba? Kaya relax ka lang, mahinahong sagot ni Maria Isabela. Ganun lang kadali sa'yo ang tanggapin ang desisyon nila. Napakaibang tao mo. Isa pa, hindi ka ang tipo kong babae. Ayoko sa mataba at hindi marunong mag-ayos ng sarili. Tiyak na pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko, lalo na ng ex ko. Lalo na akong magiging tampulan ng biro ni Sheena kapag ikaw ang ipinalit ko sa kanya, mapanirang sabi ni Juan Miguel kay Maria Isabela. Tulungan mo akong hindi matuloy ang kasal natin. Hindi naman natin gusto ang isa't isa, hindi ba? Kaya gumawa tayo ng paraan, dagdag niya. Hindi, ayoko, bibigyan mo pa ako ng dagdag na problema. Kung ikaw ang may naisip ng ideyang yan, ikaw na lang ang gumawa. Huwag mo akong idamay, mariing pagtanggi ni Maria Isabela. Kung hindi mo sana ako ininsulto kanina at sinabihan ng mga salitang masakit, baka natulungan pa kita. Pero ngayon, bahala ka sa buhay mo, galit na bulong ni Maria Isabela sa sarili. Lalong naramdaman ni Juan Miguel ang pagkainis kay Maria Isabela. Para bang wala itong pakialam sa ideya ng pagpapakasal sa kanya, kahit pa hindi sila magkakilala at walang pagmamahalan sa pagitan nila. Sa halip na magalit o tumutol, tila tanggap na tanggap lamang nito ang kanilang sitwasyon. Napag-isipan ni Juan Miguel na kumbinsihin ang dalaga na sumang-ayon sa plano niyang pigilan ang kasal. Alam ko na, siguro kaya hindi ka tumututol sa kasal natin ay dahil may gusto ka sa akin, ano? Na love at first sight ka siguro sa akin noong una tayong nagkita, may halong biro at pang-aasar na sabi ni Juan Miguel. Napakunot ang noo ni Maria Isabela. Excuse me, ang kapal ng mukha mo ha. Kahit magmukha ka pang si Leonardo DiCaprio, sorry na lang, hindi sa panlabas na anyo ako tumitingin para magustuhan ang isang lalaki. At saka, hello, mukha kang butiki at sa payat mo. Para kang kawayan na isang ihip lang ng hangin ay babagsak ka, masungit na tugon ni Maria Isabela, na hindi nagpatinag sa pang-aasar ng binata. Hindi rin nagpatalo si Juan Miguel. Akala mo ikaw lang ang marunong manglait? FYI, maraming babae ang nagkakandara pa sa gwapo kong to. Pero ikaw, aba, hindi ka kasali doon, Miss Chillax. Pero seryoso,
Bakit parang napakadali lang sa'yo na tanggapin ang kasunduan ng mga magulang natin? It's ridiculous. Ang babaw ng dahilan mo, galit na sabi ni Juan Miguel. At isa pa, hindi ikaw ang babaeng gusto kong maging asawa. Look at yourself, nagmamantika pa ang mukha mo. Parang hindi ka man lang marunong magsuklay. Ngunit nanatiling kalmado si Maria Isabela. E ano naman kung tamad akong mag-ayos? Hindi rin naman kita gustong maging asawa, pero ikaw lang naman ang gumagawa ng paraan para pigilan ito. Ako, wala akong balak tumulong sa'yo. Mabuti pang umalis na lang ako. Wala rin akong mapapala sa'yo. Imbes na masolusyonan ang problema ko, nadagdagan pa ito dahil sa'yo, mariing sagot ng dalaga. Sa kabila nito, hindi maikubli ni Maria Isabela ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nang iwan siya ni Juan Miguel, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa totoo lang, ayaw pa niyang mag-asawa. Kababalik lang niya mula sa kolehiyo at wala siyang ideya kung anong klase ng tao si Juan Miguel. Ngunit dahil sa tradisyong arranged marriage ng kanilang pamilya, wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Mula pagkabata, sinanay na siya ng kanyang ina na balang araw ay mapapailalim siya sa ganitong sistema. Bilang respeto sa kanyang mga magulang, pinili niyang sundin ang kanilang kagustuhan, kahit pa hindi niya alam kung magiging matagumpay o hindi ang kanilang pagsasama. Samantala, si Juan Miguel naman ay wala ring nagawa kundi sumunod sa utos ng kanyang ama. Binalaan siya nito na itatakwil at hindi pamamanahan kung susuwayin niya ang kasunduan. Dahil dito, napagtanto ni Juan Miguel na wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit sa kanyang isipan, plano niyang gawing masalimuot ang kanilang pagsasama upang tuluyang magdesisyon si Maria Isabela na mag-file ng annulment. You chose to marry me, so you have to face the consequences. Expect that our marriage will be chaotic and messed up, malamig na sabi ni Juan Miguel kay Maria Isabela habang matalim ang tingin nito sa kanya. Ngayon, narito na sila sa bahay na regalo ng kanilang mga magulang matapos ang simpleng seremonya ng kasal. Walang makeup si Maria Isabela bilang pagpapakita ng kanyang tahimik na protesta. Si Juan Miguel naman ay halatang hindi masaya sa kinalabasan. Okay, you said it, walang emosyon na tugon ni Maria Isabela. Yan lang ba? Yan lang ba talaga ang masasabi mo? Manhid ka ba? Galit na tanong ni Juan Miguel. What do you want me to say? Nangyari na. Tapos na. Di ba sabi ko sa'yo ayoko nang namamroblema? Ayokong ma-stress at pumangit, sagot ni Maria Isabela, na tila walang pakialam. I don't know if you're human or a robot. Weird ka talaga, sigaw ni Juan Miguel sa inis. Relax lang. Huwag kang magalit, tatanda ka kaagad niyan. Tanggapin mo na lang kasi na mag-asawa na tayo, mahinahong sagot ni Maria Isabela habang pilit na pinapakalma ang asawa. No, sa tingin ko, hindi magiging masaya ang buhay may asawa ko kung ikaw ang kasama ko. Para bang magiging sobrang tahimik, walang kulay, at nakakabagot ang lahat. Bukod pa doon, ang weird mo na nga, parang wala ka pang emosyon. Para kang robot, galit na wika ni Juan Miguel habang nakatingin kay Maria Isabela. Ngumiti lamang si Maria Isabela, tila walang epekto sa kanya ang sinabi ng asawa. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako, tugon niya ng may kalmadong tono. By the way, pagod na ako. Dahil hindi mo naman ako matanggap bilang asawa mo, hindi rin ako matutulog sa tabi mo. Sa guest room ako, magtatabi lang tayo kung may bisita sina Daddy. Good night, Grumpy Hubs, palem niya, kasabay ng mapang-asar ng ngiti. What did you say? Tanong ni Juan Miguel habang nakakunot ang noo. Hindi niya nagustuhan ang tawag na Grumpy Hubs. I said, good night, Grumpy Hubs, ulit ni Maria Isabela habang umaakyat sa hagdan, tila walang pakialam sa reaksyon ng asawa. Weirdo, sigaw ni Juan Miguel, ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Maria Isabela. Nagpunta si Maria Isabela sa Palawan para sa kanilang honeymoon, na regalo ng kanilang mga magulang. Ngunit sa kabila ng okasyon, walang nangyaring honeymoon dahil hindi sumama si Juan Miguel. Nagkanya-kanya sila ng buhay, si Maria Isabela ay nag-enjoy sa pagligo sa dagat, pamamasyal, at pagtikim ng mga masasarap na pagkain. Pag-uwi ni Maria Isabela mula sa Palawan, natagpuan niya ang isang sulat sa kanyang higaan. Mula iyon kay Juan Miguel. Binasa niya ito ng maingat. Umalis na ako ng bahay na to. Huwag mo na akong hanapin. Kailangan kong hanapin ang sarili ko at magkaroon ng peace of mind, Juan Miguel.
Matapos basahin ang sulat, mahinahon niyang itinupi ito at inilagay sa drawer. Nilayasan na siya ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na magalit o malungkot, tinanggap na lamang niya ang sitwasyon. Kung marunong siyang umalis, siguradong marunong din siyang bumalik kung gugustuhin niya, wika niya sa sarili. Ayaw niyang magpaka-stress. Sa kanyang pananaw, mahalaga ang kaligayahan at pananatiling maganda. Don't stress yourself. Enjoy life, and stay beautiful, iyon ang motto niya. What? Nilayasan ka ng asawa mo? Gulat na tanong ng kanyang ina nang sabihin niya ito sa kanila. Anak, hindi tama ito. Hindi pwedeng ganyan ang asawa mo, galit na sabi ng kanyang ama, halatang dismayado. Dad, baka gusto lang niyang mapag-isa. Siguro naguguluhan pa siya sa nangyayari. Hayaan na muna natin siyang makapag-isip, paliwanag ni Maria Isabela. Kahit ako, hanggang ngayon hindi pa nagsisingkin sa akin na may asawa na ako. Pero hindi ko na lang iniisip. Uuwi rin yun kapag handa na siya. Tumangon na lamang ang kanyang ama, ngunit halatang hindi pa rin ito tanggap ang nangyari. How about you, honey? Are you okay? Tanong ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. I'm very much okay, Maria. Don't worry about me. Sa ngayon, financially dependent pa rin naman ako sa inyo ni Daddy, pero emotionally, stable naman ako. I can handle myself, sagot ni Maria Isabela, na may kasiguraduhan sa kanyang tinig. Buti naman kung ganun, pero kailangan mo ng kasama sa bahay. Magpapadala ako ng tao para tumulong sa'yo, alok ng kanyang ina. Ma, huwag na po. Kaya ko naman. Magsasabi naman ako kung kailangan ko ng tulong, tugon ni Maria Isabela. Okay, pero tandaan mo, nandito lang kami ng daddy mo kung kailangan mo kami, paalala ng kanyang ina. Ma, I need to work na. Kailangan kong buhayin ang sarili ko, lalo na ngayon na wala akong asawang bubuhay sa akin. Biro ni Maria Isabela na sinabayan ng ngiti. Napangiti rin ang kanyang ina. Palabiro ka talaga. Sabihin mo sa daddy mo para mabigyan ka ng posisyon sa kumpanya ninyo. Ma, I want to work abroad, seryosong sagot ni Maria Isabela. Why? Mas maganda kung magwo-work ka sa kumpanya natin. I just want to try living alone and independently. Gusto ko ring makakuha ng work experience abroad bago ako magtrabaho sa kumpanya natin. Promise, Ma. After 2 years, babalik ako. Okay. If you've already decided, we support you, honey. Talk to your dad about your plan, sagot ng kanyang ina. Kinausap naman siya ng kanyang ama. I am deeply saddened by what happened to your marriage with Juan Miguel. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magkaroon siya ng relasyon sa iba. Kapag ginawa niya yan, aalisan ko siya ng mana. Don't worry about me, Papa. Naiintindihan ko ang reaksyon niya. Kahit ako, nagulat din. Ang kaibahan lang namin, natanggap ko ang in-offer ninyong arranged marriage sa akin, sagot ni Maria Isabela. Napakabait mong manugang. Too bad, Juan Miguel didn't see your good personality, sabi ng kanyang ama, halatang nanghihinayang. Matapos ang 2 taon ng pagtatrabaho ni Maria Isabela sa London, bumalik na siya sa Pilipinas. Pinili niyang magtrabaho sa kanilang kumpanya, ngunit sa branch nito sa Cavite. Sa kanyang pagbabalik, binago niya ang kanyang pangalan at nagsimula sa isang mababang posisyon. Isa lamang siya sa mga karaniwang empleyado at sinadya niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isa sa mga may-ari ng kumpanya. Pinakiusapan niya ang kanyang ama at biyenan na huwag ipaalam ang kanyang totoong pagkatao, dahil nais niyang maabot ang tagumpay sa sariling pagsisikap. Sa kanyang trabaho, napansin niya ang iba't ibang personalidad sa opisina, ang masungit na boss, mga kontrabida, mga tsismosa, at mga taong walang pakialam. Hindi rin siya nakaligtas sa mga mapanghusga at mapanlait, lalo na't madalas siyang binubuli dahil sa kanyang pangangatawan. Para sa mga bago sa opisina, tila normal na gawing utusan ng mga empleyadong akala mo'y may mataas na posisyon, kahit pare-pareho lang naman ang kanilang antas sa kumpanya. Sa kabila ng lahat, nagkaroon siya ng kaibigan sa katauhan ni Carlos Emilio, na sa kanyang palagay ay may kakaibang personalidad. Isang araw, habang abala siya sa trabaho, nilapitan siya ni Sofia Clarice, isang empleyadong kilala sa pagiging mapang mata at mata-ray. Aba, Miss Azarcon, kailangan na yan ni Ma'am. Anong petsa na? Bilisan mo naman. Palibhasa kasi, umaapaw na ang taba mo kaya ang bagal mo kumilos.
Bawal ang tatamad-tamad dito, mataray na sabi ni Sofia Clarice habang nakataas ang kilay. Napuno na si Maria Isabela at hindi na nakapagpigil. Miss Sofia Clarice, hindi ako tamad. Hindi ko lang matapos ang trabaho ko dahil lagi mo akong inuutusan. Ganito na lang, sa tuwing may iuutos ka, ikaw na rin ang gumawa para matapos ko ang mga gawain ko. Maghintay ka kung kailan ko matatapos ang ginagawa ko. Okay, sagot niya ng seryoso at may diin. Hindi na siya papayag na apihin at gawing sunod sa Niren. Napangiti si Carlos Emilio at nag-thumbs up sa kanya bilang suporta, na parang sinasabing tama lang ang ginawa niya. Samantala, nag-init naman ang ulo ni Sofia Clarice. Aba, marunong ka nang sumagot ngayon, ha? Baka nakakalimutan mo, baguhan ka lang dito. Pwede kitang isumbong sa boss natin. Baka gusto mong mawalan ng trabaho agad. Sige, subukan mo kahit sa may-ari pa ng kumpanya. Haharapin ko sila, at sa harap nila, iisa-isahin ko ang rules and regulations ng kumpanyang ito, matapang na sagot ni Maria Isabela. Ang mga kasamahan nilang empleyado ay tahimik na nanonood sa kanilang sagutan, halatang aliw na aliw ang mga tsismosa sa opisina. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Anong ipinagmamalaki mo, ha? Ang mga taba mo, patuloy na pang-iinsulto ni Sofia Clarice. Wala naman siyang ipinagmamalaki, Sofia Clarice. Nasa tama lang siya. Dinedepensahan niya lang ang sarili niya sa mga katulad mo na mapang-abuso. Empleyado rin siya tulad natin, hindi utusan. At bakit pati itsura niya, dinadamay mo? Kung magpapapayat siya, baka mas maganda pa siya sa'yo, sabat ni Carlos Emilio, na tila hindi na rin nakatiis. Ah, talaga ba? Okay. I'm challenging you, matabang balyina. Magpapayat ka, tingnan natin kung may ibubuga ka nga. At ikaw naman, Carlos Emilio, huwag kang makialam dito. Baka gusto mong ibulgar ko ang sikreto mo sa mga magulang mo, binalingan ni Sofia Clarice si Carlos Emilio na may pagbabanta. Medyo namutla si Carlos Emilio sa narinig ngunit pinilit niyang magpakita ng tapang. Kung ano man ang sinasabi mong sikreto, siguraduhin mo lang na may ebidensya ka, sagot niya ng may kumpiyansa. Sofia Clarice, bumalik ka na lang sa trabaho mo. Hindi naman kita boss, kaya tigilan mo ang pagiging ipal. Hindi mo yan ikakaganda, matapang na sabi ni Maria Isabela. May araw rin kayo sa akin, lalo ka na, Zyrene. Bago-bago pa lang, ang taas na ng ere mo, sagot ni Sofia Clarice bago ito padabog na tumalikod. Bring it on, girl. Hihintayin ko ang araw na yan. At isa pa, challenge accepted. Magpapapayat ako para hindi mo na ako mal-8, malakas na sagot ni Maria Isabela. Wow, ang lakas ng loob mong pumasa sa hamon ko. I will wait for the result. Sigurado akong hindi mo maaabot yan dahil sa takaw mo, sagot ni Sofia Clarice na may kumpiyansa. Ngumiti lamang si Maria Isabela, tinalikuran si Sofia Clarice, at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Kinagabihan, sabay na umuwi sina Carlos Emilio at Maria Isabela. Naghapunan sila sa apartment ng dalaga. Don't worry, friend. Tutulungan kita na ma-achieve ang sexy body mo. Ang ganda mo na, ang pagpapapayat na lang talaga ang kulang. Gugulatin natin ang bruhang Sofia Clarice pati na rin ang mga nanlalait sa'yo, sabi ni Carlos Emilio habang kumakain. Salamat, friend. Na-touch naman ako, sagot ni Maria Isabela. Maya-maya, tila nag-alinlangan si Carlos Emilio bago nagsalita. Friend, may aaminin ako sa'yo. I'm gay. Gusto kong unahan si Sofia Clarice bago pa niya sabihin sa mommy ko. Sana matulungan mo ako, sabi niya nang may kaba. Don't worry, friend. Unang kita ko pa lang, saw na amoy nakita, kaya alam ko ang totoong identity mo. Huwag kang mag-alala, I will help you as a friend. Paano nga ba? Tinapak-tapik ni Maria Isabela si Carlos Emilio sa balikat. Your help is very much needed, friend. Magpanggap ka na girlfriend ko. Uunahan lang natin si Sofia Clarice bago pa siya makapagsumbong at ipakilala na kita sa mommy ko. Sure deal. No worries. I will help you. Tutulungan mo akong magpapayat, tutulungan din kita sa problema mo. Kung gusto mo, ngayon din, pumunta na tayo sa inyo at ipakilala mo na ako, mungkahi ni Maria Isabela sa kanya. Talaga, friend. Nako, thank you, friend. Walang pagsidlan ng saya ni Carlos Emilio at niyakap siya. No problem, friend. Tara na, yaya ni Maria Isabela kay Carlos Emilio.
Pumunta na sila sa bahay ni Carlos Emilio at ipinakilala siya bilang girlfriend ni Carlos Emilio sa mga magulang ng lalaki. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga ito. Simula nang maipakilala ni Carlos Emilio si Maria Isabela sa magulang niya bilang girlfriend, ipinakita na nila sa office na sweet silang dalawa. Kaya't si Sofia Clarice pa ang nagulat nang malaman niyang may relasyon na sina Carlos Emilio at Zerrin. Nang magsumbong siya sa mga magulang nito, imbyernang umuwi si Sofia Clarice dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga magulang ni Carlos Emilio nang magsumbong siya bilang bakla ang anak nila. High five tayo, friend. Naisahan natin yang bruhang Sofia Clarice na yan, masayang wika ni Maria Isabela kay Carlos Emilio. Naki-high five na rin naman si Carlos Emilio sa kanya. True, friend. Hindi niya alam kung sinong binabangga niya. Akala niya yata bait-baitan lang tayong mga empleyado, lalo ka na, friend. She didn't know you have a sleeping tiger personality inside of you. Alam mo, friend, lowy lang talaga ako, pero hindi ako pipitsugin. Gin-icing niya kasi yung natutulog kong tigre sa kaloob-looban ko, di nakatikim siya ng bangis ko. Sinagad niya ako kaya tuloy nagroar ang tiger, natatawang wika ni Maria Isabela. Natawa rin naman si Carlos Emilio sa kanya. Lalo pa natin siyang gulatin kapag sumeksi ka na. Kaya't starting today, mag-diet ka na ha, at mag-gym na tayo. At kapag sumeksi ka, magpaganda ka na rin para tuluyan na siyang matalbugan. Ako bahala, so, friend, gagawin kitang Diyosa, suhestyon ni Carlos Emilio sa kanya. Like ko yan, friend. Be ready, Sofia Clarice. You will see my bababong beauty and body soon, may conviction na sabi ni Maria Isabela at nagtawanan pa silang dalawa. Pagkatapos ng 6 months ay nagbunga nga ang pagwo-workout at pagdadiet ni Maria Isabela. Some exy at nag-glow up na talaga siya. Ibang Maria Isabela na ang nakikita nila. Nagsusuot na ito ng sexy dress, nagpaputol at nagpakulay ng buhok. Yung iba ay napahanga at ang iba naman ay lalo pang nainis, lalo na si Sofia Clarice, dahil feeling nila ay nasa paanan ng ganda nila at kaseksihan. Now I believe the power of love. Congrats, Carlos Emilio, dahil Zerrin transformed into a beautiful swan. Look at her now, she's so beautiful and gorgeous. Congrats to both of you. Keep the fire burning in your relationship. Okay, stay in love always, sinserong bati ni Lucille. Ito ang katrabaho nilang mabait pero tahimik lang. Thanks, Lucille. Syempre, kailangan ko talagang magpaganda at magpa-sexy. Baka kasi pagpalit ako ni Carlos Emilio. Mahirap na, pagkukunwaring wika ni Maria Isabela. Kailangan nilang maging totoo ang relasyon nila sa mata ng mga tao. Don't worry, honey pie, ikaw lang ang babae sa buhay ko. You're the queen of my life, nagniningning kunwari ang mga mata na sambit ni Carlos Emilio habang inaakbayan nito si Maria Isabela. Talaga pa. How sweet naman. I love you, honey bee. Kinikilig na mahinang pinisil ni Maria Isabela ang magkabilang pisngi ni Carlos Emilio. Ew, kadiri kayong dalawa. Pwede ba, magtrabaho na kayo? Ang sakit sa matang tingnan, oras ng trabaho, naglalampungan, mga walang delikadesa, naiirita ang puna naman ni Sofia Clarice sa dalawa. Ang sabihin mo, inggit ka lang, pabulong na wika ni Maria Isabela sa kanyang sarili. May sinasabi ka ba, Zerrin? Mataray na tanong ni Sofia Clarice sa kanya. Ngiting aso na humarap si Maria Isabela kay Sofia Clarice. Ang sabi ko po, eto na po. Oh, magwo-work na po ako. Sorry kung eyesore kami sa paningin mo ha. Isa pa pala, huwag kang magsungit para hindi nababawasan yang ganda mo. Pakialam mo ba kung nagsusungit ako? Huwag mo akong pakialaman, sarili mo ang pakialaman mo. Lalong nagtaray sa sinabi ni Sofia Clarice. Okay, sabi mo concern lang naman ako sa'yo, pumapangit ka na kasi Isa pang sagot mo, makakatikim ka na talaga sa akin, galit na wika ni Sofia Clarice. Ang sagot na lamang ni Maria Isabela ay senadoryas na isinisip nito ang kanyang bibig at nagpay na nakangiti. Lumipas ang 3 taon ay nagtatrabaho pa rin si Maria Isabela sa kumpanya nila sa Cavite. Hindi na inuutusan ni Sofia Clarice at ng ibang empleyado dahil nakita na nila ang other side ni Maria Isabela, ang matapang na Maria Isabela. Patuloy pa rin ang pagpapanggap na relasyon nila ni Carlos Emilio. May naging kaibigan na rin sina Carlos Emilio na katrabaho rin nila.
Samantala ay nagulat naman ang mommy ni Maria Isabela sa pagbabago ng mukha niya at ng kanyang katawan nang maka-video chat niya ito. Maria Isabela, is that you? Muntik na kitang hindi makilala, iya. Anong nakain mo at nag-decide kang magpaganda at magpapayat ng ganyan? Yeah, mom, it's me. Let's say I'm tired of being bullied. That's why I decided to diet myself. This is the new me, mom. Proud na wika ni Maria Isabela sa kanyang mommy. I'm proud of you, Maria Isabela dear. We miss you. What's your plan? Ayaw mo na bang lumipat sa main branch ng company natin dito sa Manila? Nag-e-enjoy ka pa rin ba dyan? Tanong ng mommy ni Maria Isabela nang tumawag ito sa kanya. I missed you too, mom. In 2 years' time, mom, babalik na po ako sa Manila at gusto ko nang mag-manage ng kumpanya. 5-year work experience ang kailangan ko at masasabi kong I'm ready to handle one of our companies. No worries, ma'am. I enjoyed my work here. Kahit na ordinaryong empleyado lamang ako. Marami na rin akong mga kaibigan dito. That's good. Next week, can you please visit us here? Na-miss ka na namin talaga ng daddy mo. Sure, ma'am. I'll be there on Saturday night. Regards me to daddy. Bye, ma'am. I love you. Moa, paalam ni Maria Isabela sa kanyang ina. Nagpaalam na rin ang mommy niya. Bumisita nga si Maria Isabela sa kanyang mga magulang. Nagulat pa siya na nandoon ang baynan niyang lalaki. Papa, you're here. I'm happy to see you again. I missed you. Masayang nagbeso si Maria Isabela kay Ginoo Alejandro. Your dad invited me here. I miss you too, Maria Isabela, iya. Ang laki na ng ipinagbago mo, hindi na kita nakilala. You look gorgeous and sophisticated now. Keep it up, iya. Puri ng kanyang baynan. Thank you po, Papa. You too, you're still looking young. Puri naman ni Maria Isabela sa kanyang biyanan. Matikas pa rin kasi ito kahit may edad na. Sabay-sabay silang pamilyang kumain at masayang nagkwentuhan kasama si Ginoo Fernando. Pagdating naman ni Maria Isabela sa office ay nagtataka siya na maagang-maagang pumasok si Miss Trinidad at aligagang ibinigay ang mga instruction sa mga dumating na mga empleyado. Nang makita siya ni Mr. Trinidad ay binalingan siya nito. Miss Azarcon, faster, go to your cubicle now and work. We should finish all the needed documents. Everybody should render an overtime today until Wednesday, utos ni Mr. Trinidad. Napataas tuloy ang kilay ni Maria Isabela sa pagtataka kung bakit aligaga ang boss nila. Bakit po ma'am? Tanong ni Maria Isabela. Pwede bang stop asking, mag-work na lang kayo dyan, naiiritang sagot ni Miss Trinidad. Nagkibit ng balikat si Maria Isabela at umupo sa harapan ng computer pero hindi siya mapakali kaya't kinalabit siya ng kanyang katabing empleyado rin at tinanong ito. Roy, bakit aligaga si ma'am? Pabulong na tanong ni Maria Isabela sa kanya. Ang sabi, parating daw yung CEO next week, bibisita raw dito. Kailangan na nating matapos raw ang mga papeles para maipasa na sa Wednesday at nang maayos na nila para pagdating daw ng CEO, kumpleto ng pagkakaprint sa kanya. Oh, I see. Kaya pala aligaga si ma'am, sagot ni Maria Isabela at nagumpisa ng gumawa. Ang biyenan niya na lamang pala ang darating ngayon. Ang araw ng pagdating ng CEO, kaya't naghanda na sila. Friend, ano kaya ang sadya ng CEO natin? Bakit siya bibisita? Pabulong na tanong ni Carlos Emilio kay Maria Isabela. Alam mo, hindi ko rin alam eh. Baka i-check lang kung maayos ang company. Natigil ang pag-uusap nila nang marinig nila ang boses ni Sofia Clarice. Ang sabi ni Mr. Trinidad, Dad lumabas raw ang lahat at pumila sa lobby, nandyan na raw ang CEO. Pumila na silang lahat sa labas at hinintay na nga nila ang CEO. Nagulat sila nang dumating ay hindi si Ginoo Alejandro kundi ang abogado nito at ang isang napakapoging lalaki. Maraming mga babae at baklang empleyado ang kinikilig ngayon. Pasikretong kinurot naman ni Maria Isabela si Carlos Emilio. Alam niyang kilig na kilig ang kaibigan niya nang makita ang poging lalaki, pero pinipigilan lamang ni Carlos Emilio dahil baka mabuking sila. Kahit si Maria Isabela ay nakakaramdam ng konting atraksyon sa poging bisita. Tumunog ang phone ni Maria Isabela. Nag-message si Carlos Emilio sa kanya. Shocks, friend, sobrang pogi niya. Gusto ko na talagang bumigay dito eh.
Nag-reply si Maria Isabela sa message ni Carlos Emilio kaya tumunog din ang phone ni Carlos Emilio. Bakla, umayos ka kung ayaw mong mabulgar ang sikreto mo. Dahil dyan sa lalaking yan, mapapahamak ka pa kaya't pigilan mo yang kakirihan mo ha, paalala ni Maria Isabela sa kaibigan. Good morning, ladies and gentlemen. Ipagpaumanhin ninyo na hindi nakasama sa araw na to si Ginoo Alejandro dahil may important siyang lakad. As his representative, to introduce to you the new CEO of this company, wika ng abogado. Nagbulong-bulungan naman ang mga empleyado. Pati si Maria Isabela ay nagulat sa kanyang narinig. May papalit na pala sa kanyang biyanan. Yes, you heard it right, you have a new CEO. Let me introduce to you, Mr. Juan Miguel J. Mejares, malakas na introduce ng abogado kay Juan Miguel. Nagpalakpakan naman ng mga empleyado maliban kay Maria Isabela na bigla siyang nabigla at biglang kinabahan. Kumapit siya sa braso ni Carlos Emilio dahil bigla siyang nanghina at nanlamig. Ito na si Juan Miguel, ang asawa niya. Ito na ang dating mukhang butiki at parang kawayan sa kapayatan. Ang ganda na ng katawan at lalaking-lalaki na kung titingnan, napakagwapo nito at hindi talaga siya nakilala ni Maria Isabela dahil sa malaking transformasyon nito sa pisikal na anyo. Hindi niya ine-expect na makikita niya ito ngayon. Hey, you lady with the short hair, are you with us? Pukaw ng atensyon ni Juan Miguel kay Maria Isabela. Kanina pa nagsasalita si Juan Miguel sa harapan nang mapansin niya na may bukod tanging babae na hindi man lamang tumitingin sa kanya at parang hindi nakikinig sa mga sinasabi niya. Nakatingin naman ang lahat kay Maria Isabela. Siniko naman ni Carlos Emilio si Maria Isabela. Tawag ka ni Sir, mahinang wika ni Carlos Emilio kay Maria Isabela. Ha, sir, ako po ba yung tinatawag nyo? Alang-inang ngiti na sagot ni Maria Isabela. Hindi niya alam kung paanong pakikiharapan si Juan Miguel. Is there any other lady here with a short hair? Of course it's you. Ikaw lamang naman ang may maikling buhok dito. Grumpy pa rin yan, lang ang hindi nagbago sa kanya ah. Sabi ko nga sir, ako lang, idinaan na lamang ni Maria Isabela sa biro ang kanyang kaba. Busy talking here, you're the only one who's not paying attention. Busy ka dyan sa kayayakap sa braso ng katabi mo, feel mo ba ang braso niya? You can hug my arms too, mas matipuno yan kesa sa kanya. Hindi inaasahan ni Maria Isabela na ganoon ang magiging sagot ni Juan Miguel kaya naman may katarayan na sinagot niya ang lalaki. Ah, sorry sir, I'm not interested. Ayoko po sa maraming muscles, ganting pang-aasar naman ni Maria Isabela at lalo pang yamakap kay Carlos Emilio. Si Carlos Emilio naman ay kinakabahan, hindi niya alam kung ano ang i-react. Hindi alintana ng dalawa na may mga empleyadong nakatingin sa kanila kaya tuloy lamang ang bardagulan nila. Why try me? Baka magbago ang isip mo, mas masarap akong yakapin, miss, may panunuksong wika ni Juan Miguel at kinindatan pa nito si Maria Isabela. Aba, marunong ka na palang lamanding ngayon sa akin na makong ka. Pues, hindi gagana sa akin yang paandar mo, wika ni Maria Isabela sa kanyang sarili. Sorry sir, my answer is still no. I prefer to hug my boyfriend than you, mataray na sagot ni Maria Isabela. Ah, he's your boyfriend. Ang masasabi ko lang miss, bawas-bawasan mo yang PDA sa boyfriend mo, lalo na't nasa harapan ka ng boss, nakakaasiwang tingnan, may pagkainis na wika ni Juan Miguel. At ikaw Lakigoy, bantayan mong mabuti ang girlfriend mo ha. Baka maaga pa siya sa'yo ng iba, makahulog ang wika ni Juan Miguel. Inirapan lamang ni Maria Isabela si Juan Miguel. Si Carlos Emilio naman ay di alamang isasagot. Ang tanging nasambit niya na lamang ay, yes, sir, na medyo nauutal pa. Anyways, ladies and gentlemen, I'm looking forward to working with you. I'll stay here for a few days or maybe for months or years. It depends. You can go back to your work now, except for you miss, I will talk to you. What? Ayoko Carlos Emilio. Bilisan mo, mauna na tayo sa mga kasama natin, ayoko siyang makausap, na kayo kung mahinang sabi ni Maria Isabela at sabay hila kay Carlos Emilio na mabilis sa paglalakad. Gustong kasi ni Maria Isabela si Juan Miguel. Si Carlos Emilio ay sumunod na lamang sa kanya dahil hindi alam kung ano ang gagawin. Pinagtitinginan naman sila ng mga empleyado habang nakayukong tumatakas sa bagong boss nila.
Napa-array na lamang si Maria Isabela nang mauntog ang ulo niya sa isang parte ng katawan ng tao. Nang ting-alin niya iyon ay si Juan Miguel na nakatunghay sa kanya. Nauntog siya sa ibabang parte ng dibdib ni Juan Miguel. Hinahabol pala talaga siya ng lalaki. Ah, hi sir. Alang ng wika ni Maria Isabela na may nakarehistrong awkward na ngiti sa labi niya. Where are you going, miss? Seryoso ang mukha na mataman na tanong ni Juan Miguel kay Maria Isabela. Ang sabi ko sa'yo kanina, may one ka, bakit nauna ka pang tumalilis? Are you avoiding me? Tanong ni Juan Miguel sa kanya. Biglang tumayo ng tuwid si Maria Isabela at sumeryoso ang mukha. Avoiding you ha? Not in my vocabulary. Naghahanap lang po ako ng CR kasi naiihi na po talaga ako. CR? Ayun ang CR, nalagpasan mo na. Ay oo nga pala, honeybee. Ba't hindi mo sinabi na nadaanan na natin yung CR? Lumagpas tuloy tayo, belang niya kay Carlos Emilio na kanina pa naguguluhan kung ano ang I-react. You, what is your name? Tanong ni Juan Miguel kay Carlos Emilio. Kahit na intimidate itong si Carlos Emilio sa presensya ni Juan Miguel ay sumagot naman ito. Ah, Carlos Emilio sir. Pilit na pinatatatag ni Carlos Emilio ang sagot kahit ang totoo ay nanghihina na siya sa kaba. Can I please borrow your girlfriend for a moment? Kakausapin ko lamang siya. Kinurot naman ng palihim ni Maria Isabela si Carlos Emilio na huwag itong pumayag. Oh, sure sir, kakausapin niyo lamang naman siya sagot naman ni Carlos Emilio. Pinandilitan naman ni Maria Isabela ang kanyang kaibigan. Thank you, Carlos Emilio. Let's go, miss. Doon ka na mag-curse sa office ko, mas mabango at mas magiging komportable ka doon. Hinawakan ni Juan Miguel ang kamay ni Maria Isabela at hinayla papunta sa sinasabi nitong opisina. Ah, wait sir, wika ni Maria Isabela at hinayla ang kamay niya sa pagkakahawak ni Juan Miguel. Susunod ako na, muna kailangang hilahin, nakasimangot na wika ni Maria Isabela. Nauna na at mabilis pang naglakad kay Juan Miguel. Napailing na lamang ang lalaki na sinundan ito. Mukhang maa o Mary maa main tera ladla download ni Juan Miguel Hindi ko nga pala alam yung office mo sir. Sige mauna na po kayo, kumakamot rin sa ulo na sagot ni Maria Isabela. Pambihira ka talaga. Nang makapasok na sila sa opisina ni Juan Miguel ay pinaupo niya ang dalaga. Umupo naman ito. May I know your name please? Kanina pa kasi ako tawag ng miss. Sao? Zinzin Azarcon sir, matatabang at nakasimangot na sagot niya. Wow, that's a beautiful name, kasing ganda ng mukha mo kahit nakasimangot ka. Alam mo bang nakaka-inlove ang pangalan mo? Pwede ba sir, sabihin mo na po sa akin yung gusto mong sabihin kung bakit gusto niyo akong kausapin. Wow, Mata Ray, yan ang gusto ko sa babae. Okay Zin, to tell you frankly, nang makita-kita kanina, na love at first sa ako sayo. Naniniwala ka ba doon? Walang paligoy-ligoy na saad ni Juan Miguel. Biglang napatingin tuloy si Maria Isabela kay Juan Miguel dahil sa sinabi nito. Talaga lang ha, baka kapag nalaman mo kung sino ako babawiin mo yang sinabi mong. Buti Kika hindi ko pa po na-experience ang love at first sight kaya hindi ko po masabi sir you know what si Rene when I saw you hugging the arms of your boyfriend I felt so jealous I was attracted by your DLL-like beauty hindi ko alam pero parang magnet ka na parang gusto kong damaykit na lamang sa may padal-likey beauty paong buti king te pero dati naman halos isumpa niya ako na maging asawa niya biula mo yung lelang naman. Sao, I love my boyfriend, Carlos Emilio. And I'm loyal to him, prankang wika ni Maria Isabela. Lumapit naman si Juan Miguel kay Maria Isabela, yumuko, at inilapit pa niya ang mukha nito sa mukha niya. Hindi naman umiwas ang dalaga at lumaban ito ng pakikipagtitigan kay Juan Miguel. Hindi pa naman kayo kasal, pwede pa kitang maaga. One more thing, Miss Irene, huwag kang magsalita ng tapos. Hindi mo pa natatry ang isang Juan Miguel kung paano manligaw, so be ready. I will start courting you tomorrow, nakangiting wika ni Juan Miguel kay Maria Isabela habang maitim siya nitong tinitingnan. Na love at first sight ka ba o notcha challenge ka lang sa akin, sir, matiim ding tinitigan ni Maria Isabela si Juan Miguel. Both your personality catches my attention. Feeling ko masaya at excited kang ligawan. Nakikita sa mga mata ng binata ang nakakalokong ngiti. May amnesia ka ba? Ang sabi mo sa akin noon,
Ako yung pinaka-boring na tao. Ngayon, may pa-exit ka pang nalalaman. Talaga lang ha, wika ni Maria Isabela sa kanyang isipan. Ano ka ba, Maria Isabela? Nag-iisip ka ba? Ikaw ata ang may amnesia. Siyempre, hindi ka niya kilala. Maria Isabela 2.0 na ang nakikita niya sa'yo, upgraded version niya sa wani ng isang bahagi ng isipan niya. Ah, sorry, sir. Hindi na ako nagpapaligaw. At gaya ng sinabi ko, may boyfriend na po ako, may diin na wika ni Maria Isabela. So what kung may boyfriend ka? You're not married yet, so I have the right to court you. Alam niyo po ba yung salitang respeto, sir? Sana meron ka nun. Alam mo rin ba ang salitang destiny? Sa Diyos galing yun, sagot ni Juan Miguel kay Maria Isabela na may nakakalokong ngiti. I got to go, sir. Walang patutunguhan ong usapan na ta, eh. Hey, gusto pa kitang makausap. Bakit aalis ka na? Tanong ni Juan Miguel. Sa totoo lang, gusto pa niyang makausap ang babae ng mas matagal. My work is waiting for me, sir. Sayang naman po ang pinapasahod niyo sa akin kung hindi ko naman pagtatrabahuhan ng maayos. Wow, that's a good working attitude. You impressed me more, lalo tuloy akong na-in-love. Hey, Miss Irene, medyo nilakasan ni Juan Miguel ang boses niya nang tuluyan nang ang lumabas si Maria Isabela sa pintuan. Hindi man lang siya nililingon nito. Bukas nga ay uumpisahan na niya ang paspusang panliligaw sa babae. Ayaw na niyang magsayang pa ng oras. Ang lakas ng apel ng babae sa kanya. Malakas talaga ang tama ni Juan Miguel sa babae nang una niya itong makita kanina. Kapag sinagot na siya ng babae ay aasikasuhin na niya ang annulment ng estranghero niyang asawa na hindi na nga niya matandaan ang itsura, pati pangalan ay di rin niya matandaan. Tanging apelyido lamang ang natatandaan niya dahil kasosyo nila ang daddy ng babae sa negosyo. Mula nang umalis siya sa bahay nilang mag-asawa ay kinalimutan niya na rin ang lahat ng pangyayaring iyon sa buhay niya. Itinuturing niya na lamang na isang bangungot ang pagpapakasal sa matabang babaeng ayon. Si Maria Isabela naman ay nakaramdam din ng atraksyon kay Juan Miguel nang makita niya ito kanina. Idinadaan na lamang niya kanina sa pagtataray para hindi siya matuluyan na mahulog sa charm ng mukha niyang butiking asawa dati. Pero malaki na ang pinagbago ng asawa niya ngayon, lalo na sa pisikal na anyo nito. Kapag tuluyang nagpersige si Juan Miguel sa panliligaw sa kanya, baka bumigay na rin siya. Ngunit paano na si Carlos Emilio? Paano na ang pinoprotektahan nilang lihim ng kanyang kaibigan? Nako, si Juan Miguel pa ata ang makakasira ng lihim nila. Naguguluhan tuloy si Maria Isabela at hindi lang ang puso niya pati na rin ang isipan niya. Bahala na si Batman sa mangyayari. Tinutungan ni Juan Miguel ang sinabi niya. Masugid naman liligan na siya ni Maria Isabela ngayon kaya tuloy ay sentro sila ng chismis sa opisina. Hindi naman makaporma ng maayos si Juan Miguel kay Maria Isabela dahil palaging nandyan si Carlos Emilio kaya naman gumagawa siya ng paraan kung paanong mapapasa kanya si Maria Isabela. Isang araw, bago pumunta si Carlos Emilio sa bahay ni Maria Isabela ay pinadaan muna siya sa flower shop para bumili ng bulaklak at ibigay sa mommy niya dahil birthday nito. Pagkatapos ay sasabay na silang lumuwas ng Manila. Dala na ni Carlos Emilio ang bouquet ng bulaklak paglabas ng flower shop may biglang nagtakip ng panyo sa ilong niya. Bigla siyang nahilo at hindi na niya alam ang nangyari dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagulat naman si Maria Isabela nang pagbukas niya ng pintuan ay ang nakangiting si Juan Miguel ang bumungad sa kanya. Si Carlos Emilio ang ine-expect niya pero bakit itong boss nila ang dumating? Good evening, my dear. Z flowers and fruits for you. I prefer to give you fruits than chocolates because fruits are more nutritious than chocolates, nakangiting pahayag ni Juan Miguel at inabot kay Maria Isabela ang buki ng bulaklak na hawak niya. Nagpaliwanag pa talaga. Anong akala ng butiki na ta? May sakit ako. Dinalhan pa talaga ako ng prutas. Parang dumadalaw lang sa pasyente. Okay lang ba siya? Reklamo ni Maria Isabela sa kanyang isipan. Lalo namang nagtaka si Maria Isabela nang tiningnan niya ang mga bulaklak. Ito ang bulaklak na ipinabili niya kay Carlos Emilio. Kilala niya ito dahil nag-send ng picture si Carlos Emilio sa kanya bago lumabas ng flower shop. Napaisip tuloy ang dalaga. Iisang flower shop lang ba ang pinagbilhan ng dalawa? Isang tao lang siguro ang gumawa. Saan naman ngayon si Carlos Emilio? Mail late sila kapag mamaya pa darating ang kaibigan niya. You don't like flowers.
Bakit parang ayaw mong tanggapin? Tinitingnan mo lang. Don't worry, my dear, you're more beautiful than these flowers. Puna ni Juan Miguel kay Win nang mataman niyang tiningnan lamang nito ang bulaklak. Ang hindi alam ng dalaga ay ito ang bulaklak na binili para sa kanya ni Carlos Emilio. Sinundan kasi kanina ni Juan Miguel si Carlos Emilio kasama ng pinsan niyang si Andres Luis. Tinakpan nila ng panyong pampatulog ang ilong nito. Nawala ng malay si Carlos Emilio kaya't siya ang dumalaw kay Maria Isabela at siya na ang nagdala ng bulaklak. Napilitan na lamang natanggapin ni Maria Isabela ang bulaklak na yun. Ah, hindi naman. Maganda nga eh. Thanks for these flowers, wika ni Maria Isabela at kinuha iyon. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tanong ni Juan Miguel na parang wala siyang ganang papasukin ito. Sir, aalis kasi kami ngayon eh. Carlos Emilio and I have a dinner date. Hinihintay ko lang siya. Bakit wala pa naman siya? Habang wala pa siya, magkwentuhan na muna tayo. Kung ayaw mo akong papasukin, okay lang naman sa akin na pagtitinginan tayo ng mga dumadaan mong kapitbahay. Kaya't ipinapasok na nga ni Maria Isabela si Juan Miguel. Dahil sa tingin niya ay hindi ito aalis. Maywan muna kita, sir, ha? Magpe-play sa'yo, wika ni Maria Isabela at tumango naman ito. Habang nasa kusina ay nag-message sa mommy niya si Maria Isabela na hindi sila makakarating ni Carlos Emilio dahil may hindi inaasahang pangyayari. Bukas na lamang niya ikukwento sa mommy niya. Pagkatapos sa mommy niya ay tumawag naman siya kay Carlos Emilio pero nagri-ring lamang ang phone nito. Bakla, sagutin mo. Asan ka ba? Bakit mo ayaw mong sagutin ang tawag ko? Lagot ka talaga sa akin bukas, pag-aalburuto ni Maria Isabela sa isip niya. Hi, my dear, biglang wika ni Juan Miguel sa likuran ni Wia. Sa pagkabigla ni Wia ay pumihit sana siya paarap kay Juan Miguel pero napatid siya ng isang paa ni Juan Miguel kaya't na out of balance siya. Buti na lamang ay maagap siyang nasa loon nito. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Imbis na pagkainis ay pagkakilig ang nararamdaman ni Maria Isabela. Biglang sumikdaw ang puso niya at parang libo-libong kuryente ang dumadaloy sa kanyang ugat. Ito ang pinakaunang physical contact nilang dalawa pagkatapos nilang may kasal. Noon, parang ayaw na niyang humiwalay pa sa pagkakayakap ni Juan Miguel sa kanya. Gusto niyang ikulong na lamang siya nito sa mga bisig nito. Parang hypnotism mo na nga siya nang titigan niya ang mga mata ni Juan Miguel na nakatitig din sa kanya. Si Juan Miguel naman ay hindi mapigilan ng sarili na halikan ang nakaawang na kulay rosas na labi ni Wei. Sa tingin niya ay nag-iimbita ito sa kanya. Nang maglapat ang labi nila ay pagkasabik ang naramdaman nito. Bumilis ang tibok ng puso niya na tanging kay Maria Isabela niya lamang naramdaman. Nang maramdaman niyang ginagantihan naman siya ng dalaga ng halik ay pinag-igihan pa niya ang paghalik dito. Si Maria Isabela naman ay nawala sa sarili ng halikan ni Juan Miguel. Lutang na lutang ang pakiramdam na para bang nasa alapaap siya. Masarap naman pala ang unang halik, lalo na't gusto mo ang taong humahalik sa'yo. Ito rin ang unang halik nila na bilang mag-asawa noong ikinasal kasi sila ay hindi man lang talaga sila naghahalikan ni Juan Miguel. Nagkunwari lamang silang hinalikan siya sa pisngi pero hindi naman talaga yun lamapat. Hindi nila alam kung gaano sila katagal na naghalikan. Basta't ang alam nilang dalawa ay nasa cloud siyam sila. Bumalik lamang si Maria Isabela sa wisyo nang tumunog ang phone niya. Ayaw pa sanang putulin Juan Miguel ang halik subalit si Maria Isabela na ang kumalas. Pambihira naman no, nasa cloud siyam na sana ako, Sino ba yang istorbo na yan? Mabugbog nga yan kapag nakilala ko, sobrang inis na saad ni Juan Miguel dahil sa pagkabitin. Umupo na lamang itong nakasimangot sa upuan. Kahit nahihiya si Maria Isabela sa nangyari sa kanila ni Juan Miguel ay pinipigilan niyang matawa sa ren ng lalaki. Gusto mong bugbugin ang mommy ko, pagsisinungaling ni Maria Isabela dahil ang totoo ay si Carlos Emilio ang nag-message sa kanya at hindi ang mommy niya. Biglang umiba ang timpla ng mukha ni Juan Miguel. Of course not, my dear. She will be my future mother-in-law. Ang akala ko kasi yung malamang boyfriend mo ang umistorbo. Namula si Maria Isabela sa sinabi nito. Naalala niya ang halikan nilang dalawa kanina. Kahit siya ay nabibitin din sa ginawa nila. Istorbo talaga ang best friend niya. Binasa niya na lamang ang message ni Carlos Emilio sa kanya. Friend, sorry I can't make it in Tite's birthday. Sobrang sakit ng tiyan ko, nag-LBM yata ako. Maybe tomorrow na lang kapag okay na ako,
Pagbasa ni Wia sa message ni Carlos Emilio. Nireplyan niya na lamang ito ng, okay, at ipinatay ang phone niya. Nagulat naman si Wia nang biglang yamakap si Juan Miguel sa likod niya. Sir, hindi porket pumayag akong mahalikan mo ako patiyak ka papayagan na rin kita, asiwang wika ni Maria Isabela at pilit na tinatanggal ang pagkakayakap sa kanya. Lalo namang hinigpitan ni Juan Miguel ang pagkakayakap kay Maria Isabela. Pwede ba Zay, pagbigyan mo muna ako kahit 1 minute lang. Kapag yakap kita, payapa at masaya ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang may connection tayong dalawa na dati pa. Feeling ko parang nagkaroon na tayo ng encounter noon, wika ni Juan Miguel na nakapatong ang baba sa balikat niya. Bigla namang kinabahan si Maria Isabela pero hindi siya nagpahalata. We haven't met yet, sir. Yung unang kita ko yung pagbisita mo pa lang sa office. Ipaghahanda na muna kita sir ng makakain mo. Mukhang hindi ka naghahapunan pa Please drop the word sir and call me Juan Miguel, my dear. Mukhang nagugutom na nga rin ako Sarapan mo ang luto mo para marami akong makain. Pagkaluto ni Maria Isabela ay naghapunan na nga sila ni Juan Miguel. Habang tumatagal silang nagkukwentuhan ay nawala na ang pagkailang ni Maria Isabela kay Juan Miguel. Akalain mo yun. Masarap din palang kausap itong si R, sa isip ni Maria Isabela. Di kagaya ng dating una nilang pagkikita nung ipinagkasundo silang ikasal ay napakasuplado nito. Ngayon ay habang tumatagal ang kwentuhan nila ay bumibilib at humahanga siya kay Juan Miguel. Napaka-mature nito na mag-isip. Nang malalim na ang gabi ay nagpaalam na si Juan Miguel kay Maria Isabela kahit paayon niya pa sana kaso ay naisip niyang may work pa ang babae kinabukasan. Ayaw niyang puyat din ito. May iba pa namang araw para doon. 2 araw nang hindi pumapasok si Carlos Emilio kaya't 2 araw na ring hatid sundo ni Juan Miguel si Maria Isabela at lagi siyang inaayang makipag-date sa kanya. Hindi naman makatanggi si Maria Isabela dahil napakakulit ng boss niya at porsigido ito sa panliligaw sa kanya. Isa pa ay nahulog na rin ang loob niya sa binata nang pumasok si Carlos Emilio ay inaya niya kaagad si Maria Isabela na pumunta sila sa bar sa Saturday. Nagpaunlak naman ang dalaga. Kailangan din nilang mag-unwind paminsan kaya't pagsapit ng Sabado ay nasa bar na sila. Friend, konti lang ang iinumin natin ha at ihahatid mo na ako mamaya pag-uwi. Hindi kasi ako sanay na umiinom paalala ni Wia kay Carlos Emilio nang inabutan siya ni Carlos Emilio ng inumin. Don't worry, friend, akong bahala sa'yo, kita pababayaan. Less alcohol content lamang ang ibibigay ko sagot naman ni Carlos Emilio. Mamaya sumayaw tayo ha, uubusin lang natin. Dahil hindi sanay na uminom si Maria Isabela ay tinamaan siya kaagad. Medyo nahilo pa nga siya. Bakla, ihatid mo na ako, parang hindi ko na kaya Mamaya na Zay, di pa nga tayo nag-e-enjoy Hi Carlos Emilio, can I join you? O bene, hi sure kay kikilig, nasagot ni Carlos Emilio. Ramdam ni Win na type ng kaibigan ang bagong dating na lalaki. Umupo naman ang gwapong lalaki sa tabi ni Carlos Emilio. Ipinakilala naman ni Carlos Emilio ang lalaki kay Maria Isabela. Andres Luis, this is Wia my friend. Wia, this is Andres Luis my newfound friend, pakilala ni Carlos Emilio sa isa't isa at nagbatian naman ang dalawa. Habang tumatagal sila sa bar ay napapansin ni Wia na nakafocus lamang ang tensyon ni Carlos Emilio kay Andres Luis. Sa tingin niya ay di lang ito magkaibigan parang may something na rin sa mga ito kaya't maya-maya pa ay nagpaalam na ang dalawa sa kanya nasa sayaw sa gitna ng dance floor. Tumango naman si Maria Isabela dahil nahihilo na rin siya. Mga 5 minuto pa ang lumipas ay di na niya makita ang dalawa. Kinabahan si Maria Isabela kung sumama na ang kaibigan niya kay Andres Luis. Wala nang maghahatid pa sa kanya pa uwi. Lagot ka talaga sa aking bakal ka kapag hindi mo ako binalikan dito. Inis na wika ni Maria Isabela sa kanyang sarili. Zyrene, my dear, you're here. Are you alone? Wika ni Juan Miguel sa likuran ni Maria Isabela habang may hawak itong beer. Sir, gulat na sagot ni Maria Isabela sa kanya. As what I've said before, drop the word sir. Call me Juan Miguel sooner or later I'll be your boyfriend. Confident na saad ni Juan Miguel at umupo ito sa tabi ni Maria Isabela. Ang yabang mo rin no? Okay, hindi na kita tatawaging sir. Ayun, iniwan ako ng kasama ko sumama sa gwapong lalaki,
Nahihilong sagot ni Maria Isabela dahil may tama na talaga siya sa ininom niya. Dinagdagan pa kanina ni Andres Luis ang pag-order ng sumali ito sa table nila. Ang boyfriend mo ba? Sabi ko na sa'yo iwanan mo na yon hindi ka mapapaligaya noon Lalaki rin ang gusto nun panunuksong wika ni Juan Miguel sa kanya kaya't napatingin si Wia kay Juan Miguel. How did you know? Biglang naitanong ni Maria Isabela. Malakas ang pang-amoy ko I knew from the very start na hindi siya totoong lalaki. Hindi ka ba nagtataka kung bakit porsigido akong ligawan ka kahit alam kong may boyfriend ka na dahil alam kong dito tay na lalaki ang boyfriend mo? Inilapit pa ni Juan Miguel ang bibig niya sa puno ng tenga ni Maria Isabela. Naramdaman naman ng dalaga ang kuryenteng dumadaloy sa katawan niya dahil sa init ng hininga ni Juan Miguel. Mahal mo ba talaga ako Juan Miguel? Diretsahang tanong ni Maria Isabela kahit may tama na siya ay nasa katinoan pa naman siya. Yes, my dear. Do you want me to prove it to you? Yes, prove it to me, amo ni Maria Isabela kay Juan Miguel. Then sagutin mo na ako para maipakita ko ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Okay, sige, tomorrow yung nasa katinoan na ako. Ayokong sagutin kita dito sa bar na I'm under the influence of alcohol. Totoo yan ha, hindi usapang lasing yan Oo. Totoo yung sinasabi ko sasagutin na kita bukas hindi ako lasing, siguradong sagot din naman ni Maria Isabela. Promise. Oo, promise. Pex man, mamatay ka man, pangungulit na tanong pa ni Juan Miguel. Oo nga, bakit ba ang kulit mo? Ikaw yata ang may tama hindi ako, nakukulitan na wika ni Maria Isabela kay Juan Miguel lalo ata siyang nahilo dahil sa kakulaitan nito sa kanya. Well I'm just kidding dear. Naniniwala naman ako sa Juan Miguel. Pwede ba akong makisuyo-saw na pakihanap si Carlos Emilio magpapahatid na ako sa kanya nahihilo na kasi talaga ako Don't worry, my dear, I'm here hindi kita pababayaan. We will not disturb Carlos Emilio. I know he is enjoying right now, mag-enjoy na rin tayo. Tara, let's dance para mawala yung pagkahilo mo. Pag-aaya ni Juan Miguel sa kanya at inilahad ang kamay kay Maria Isabela. Si Maria Isabela naman ay hindi makatang sa paayaya nito kaya tinanggap niya ang kamay ni Juan Miguel. Gusto niyang ma-feel ulit ang init ng katawan ng binata. Gusto niyang magpakulong ulit sa mga bisig ng lalaki. Magmula nang matikman niya ang yakap at halik nito parang nahihipnotismo siya lalo na kapag tinititigan siya ni Juan Miguel wala sa bokabularyo niya ang mahiya at magpakipot hulog na siya sa lalaki ang gwapo naman kasi at napakabait pa nito sa kanya isa pa bakit naman siya mahihiya ang katunayan ay asawa niya naman ito yun nga lang ay hindi siya nito kilala. Habang nasa gitna sila ay niyakap ni Juan Miguel si Maria Isabela at nagpaubaya naman siya. Iniyakap rin ng dalaga ang kamay niya sa leeg ni Juan Miguel at sumabay na sila sa saliw ng musika. Ang nararamdaman dati ni Maria Isabela na parang nasa cloud siya ay nararamdaman na niya ngayon. Ang sarap pala ng asawa niya ang kayakap niya. Nakapagdesisyon na siya magmula sa gabing ito na di na niya pakakawalan pa si Juan Miguel. Kung totoong mahal siya nito ay tatanggapin pa rin siya ni Juan Miguel kung malaman niya ang katotohanan kung sino man talaga siya. You know what? I was mesmerized by your beauty. I want to kiss you again, wika ni Juan Miguel na titig kay Maria Isabela. Ang tinutukoy ni Juan Miguel ay ang paghalik niya kay Maria Isabela noong nakaraan sa kusina ng bahay ng babae. Can I kiss you this time? Nagpaalam na ako, namumungay ang mga matang wika nito sa kanya. Paano naman makakatanggi si Maria Isabela sa mga titig pa lamang ni Juan Miguel ay nakakahaya. Notice mo na, yes. You can kiss me, namumungay rin ang matang sagot ni Maria Isabela. Marahang inilapit ni Juan Miguel ang labi niya sa dalaga. Nang maglapat ang mga labi nila ay sinimulan ng igalaw ni Juan Miguel ang labi niya na sinabayan naman ng dalaga. Ninanamnam nila ang kanilang ikalawang halik, and this time may consent na ni Maria Isabela. Pinagsaluhan nila ang madamdaming halik na naghatid sa kanilang dalawa sa alapaap. Tumigil lamang sila, nang kapwa sila, hindi makahinga. At inaya na ni Juan Miguel si Maria Isabela na bumalik sa table nila. Nag-inuman pa silang dalawa hanggang sa kumandang na nga ang dalaga sa binata. At nakipaglamay dahil malakas na ang tama sa kanya ng alak. Nalalasing ka na yata, Zay. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo, wika ni Juan Miguel na kahit nakainom ay nasa tamang wisyo pa rin naman. Ayokong umuwi sa bahay, gusto kong sumama sa iyo.
Di ba mahal mo ako? Iuwi mo ako sa inyo, lasing na saad ni Maria Isabela sa kanya. Lasing ka na, zitero na. Ihahatid na lamang kita sa inyo. Hindi ako lasing. Nakainom lang ako. Kung mahal mo ako, doon mo ako iuuwi sa inyo. At kapag nagising ako bukas sa bahay mo, hindi lang kita sasagutin, pakakasalan pa kita. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang alin doon? Yung hindi mo lang ako sasagutin, kundi papayag ka magpakasal sa akin. Medyo nilakasan ni Juan Miguel ang boses niya para malinaw na marinig ng dalaga. Ah, okay. Promise, mahal, sasagutin kita at papakasal ako sa iyo kung iuuwi mo ako sa bahay mo. Wika ni Maria Isabela at yamakap pa kay Juan Miguel. Kapag lasing pala ito ay nagiging napakaklingi. Paggising ni Maria Isabela kinabukasan ay napakasakit ng ulo niya at medyo hihilo pa rin siya. Ouch! Ang sakit ng ulo ko. Good morning, my dear, nakangiting bati sa kanya ni Juan Miguel. Kahit masakit ang ulo at nahihilo pa siya ay biglang bumangon si Maria Isabela. Where am I? At bakit kasama kita? Nagtatakang tanong nito sa kanya. You're here at my condo. Kumain ka na muna para malamnan yang tiyan mo. And take the pain reliever pagkatapos, utos ni Juan Miguel at inalalayan ito na makabangon. Naguguluhan man ay sumunod si Maria Isabela. Bago siya kumain ay naghilamos na muna siya at nagmumag. Tiningnan naman niya ang kanyang sarili. Ito pa rin ang suot niya kagabi at wala naman siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Alagang-alaga siya ni Juan Miguel hanggang matapos silang makakain. Na-appreciate naman ni Maria Isabela ang ginagawa ni Juan Miguel sa kanya. Please tell me what happened last night. All I can remember was we continued drinking after we danced. Nakangiwi pa rin na saad ni Maria Isabela habang hawak ang ulo niya. Listen, my dear, I will tell you what happened, and what you did last night. Nakangiting nakakaloko si Juan Miguel. Nang makita ni Maria Isabela ang nakakalokong ngiti ni Juan Miguel ay bigla siyang kinabahan. May hindi ba magandang ginawa ako kagabi? Hindi naman sa hindi maganda. Nagustuhan ko nga eh. Gusto ko ngang lagi ka nalang nalalasing para maipakita mo sa akin yung wild side mo. Ano? May ginawa ako sa iyo. Bakit? Na-rape ba kita? Kinakabahang tanong ni Maria Isabela at nakaramdam na siya ng hiya kay Juan Miguel. Alam mo, muntik na nga eh. Pero naiintindihan naman kita. Hindi mo kasi alam ang ginagawa mo kaya sobrang lasing mo kagabi. It is also my fault. Pinilit pa kitang uminom kahit tumatanggi ka na. What I did it. Nakakahiya talaga ako. I'm so sorry, Juan Miguel. Promise, hindi na ako iinom ng marami next time. Nahihiyang humihingi ng sorry si Maria Isabela. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit hindi niya makontrol ang sarili kapag nandoon si Juan Miguel at kapag kaharap niya ito, mahal na kasi nga niya talaga ang kanyang asawa. No need to say sorry, my dear. As what I've said, nagustuhan ko nga. Gusto ko sa akin mo lang gagawin yun. Lalo akong nai-inlove sa iyo kasi feeling ko kapag ginagawa mo yun sa akin, patay na patay ka sa akin. Kinurot naman ni Maria Isabela si Juan Miguel at namula siya sa mga sinasabi nito. Alam mo, ang yabang mo. Lasing lang ako kaya nagawa ko yun. Bakit hindi mo pala ako hinatid sa bahay? Ayaw mo kasing magpahatid sa inyo. Gusto mong sumama sa akin. At dahil masunurin ako at may kondisyon ka pang sinasabi sa akin na sobrang pabor na pabor sa akin kaya sinunod kita, malapad ang ngiti na wika ni Juan Miguel. Kinakabahan naman si Maria Isabela. Ano naman kayang kondisyon na lasing ang sinabi niya kay Juan Miguel? Ano naman yun? Ang sabi mo, kung iuuwi kita sa bahay ko, sasagutin mo na ako at papayag kang magpakasal sa akin. At take note, may ebidensya ako doon. Ano? Ni-record ko sa phone ko ang sinabi mo. I don't believe you. Hindi ko magagawa yung bagay na yun. Ano? Ay parinig naman ni Juan Miguel kay Maria Isabela ang ni-record nito. Walang nagawa ang dalaga kundi pumayag na lamang na maging girlfriend ni Juan Miguel kaya tuwang-tuwa ito. Zai, I want to marry you. I'm sure to myself na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. But before it happened, gusto kong malaman mo ang buong pagkatao at sikreto ko. Gusto kong maging totoo sa iyo at walang tinatago. Sana matanggap mo ako pagkatapos mong marinig ang sasabihin ko. Sige, magkwento ka. Makikinig ako. Zai, I want you to know that I'm already married but it is not that conventional marriage. Hindi naman talaga kami naging mag-asawa.
Mataman lamang na nakikinig si Maria Isabela kaya't nagpatuloy si Juan Miguel sa pagkukwento. We got married without love and affection between us. My wife and I were both strangers. It was an arranged marriage by our parents. Hindi ko na matandaan ang mukha niya because we only met twice. After that marriage, I left her dahil hindi ko maatim na maging asawang hindi ko kilala at hindi ko mahal. Alam mo ba kung nasaan ang asawa mo ngayon? Direktang nakikinig lamang at nakatitig sa mata ni Juan Miguel na tanong ni Maria Isabela. Sa totoo niyan, hindi ko alam. Mula nang umalis ako sa bahay namin pagkatapos naming may kasal, wala na akong alam kung nasaan siya at ano ang nangyari sa kanya. Zay, gusto kong mag-file ng annulment para maging malaya na ako at mapakasalan na kita. Are you sure about your decision? Yes, gusto kong magpakasal sa taong mahal ko, at ikaw yun. Mahal kita, maniwala ka sana. Naniniwala ako sa iyo, Juan Miguel. Mahal rin naman kita kaya gusto ko na ring magpakasal sa iyo. Okay. If you want an annulment, I will support you, sagot ni Maria Isabela. Bahala na kung ano ang mangyayari kung malaman man ni Juan Miguel na ang asawa niya at si Zin ay iisa. Sa sobrang tuwa ni Juan Miguel ay niyakap niya si Maria Isabela. I love you. Thank you for being so much understanding. Sa susunod na linggo magpa-file na ako ng annulment. Kapag na-approve na ang annulment, aasikasuhin ko na kaagad ang kasal natin. Wala ngang inaksayang panahon si Juan Miguel at inayos na lamang ang annulment sa estranghero niyang asawa. Ikinwento naman ni Carlos Emilio kay Maria Isabela na nagkakamabutihan na nga sila ni Andres Luis. Gusto nang sabihin ni Carlos Emilio sa mga magulang ang totoong pagkatao niya lalo na't nagtagpo na sila ng taong mamahalin nito. Gusto na niyang malayang maipakita kung sino man talaga siya. Sinusuportahan naman siya ni Maria Isabela kung kaya't sigurado talaga ito na iyon na ang desisyon niya. Pinatawag naman ni Juan Miguel sa office niya si Maria Isabela. Zay, okay na ang annulment papers. Perma na lamang ng asawa ko ang kulang. Gusto kong samahan mo ako para maipakilala kita sa kanya at makita mo rin siya. Masayang ibinalita ni Juan Miguel kay Maria Isabela pagpasok nito na bigla namang kinabahan si Maria Isabela sa sinabi ni Juan Miguel. Paanong haharapin ni Maria Isabela ang kanyang sarili kung isasama siya ni Juan Miguel? Siya ang ipapakilala at siya rin ang pipirma ng annulment papers. Loko na talaga. Isasama mo ako. Hindi ba parang nakakahiya naman yun sa asawa mo? Ano na lang ang sasabihin niya? Nag-aalalang tanong ni Maria Isabela kay Juan Miguel. My dear, pareho naman kaming walang pagmamahal sa isa't isa noong ikinasal kami kaya walang pakialam yun kung ano man ang gawin ko sa buhay ko. Nung umalis ako sa bahay, di naman siya naghabol o hindi man lang siya naghanap sa akin. Sigurado akong pirma agad yun kapag ibinigay ko sa kanya ang annulment na ito para maging malaya na rin siya. Maging masaya ngayon kaya no worries, my dear, pagbibigay ng assurance naman ni Juan Miguel. Ang old Maria Isabela ay masaya pero ang new Maria Isabela sa katauhan ni Zirin ay malungkot. Pagsesenti momento ni Maria Isabela sa kanyang isipan. Kailangan niyang makagawa siya ng paraan. Bahala na si God. Sige, tanging naisagot na lamang ni Maria Isabela kay Juan Miguel. Thank you, my dear. Be ready on Sunday afternoon. Okay. Pagkadating ng linggo ay sinundo na nga ni Juan Miguel si Maria Isabela sa tinutuluyan nito at sabay na silang lumuwas ng Manila. Ilang araw na ibinalita sa kanya ni Juan Miguel ang plano at pumunta na nga si Maria Isabela sa dati nilang bahay at nagbigay ng instruction sa mga caretaker doon. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Juan Miguel kung malaman niya ang totoo. Ready ka na bang bumalik sa dati niyong bahay at humarap sa dati mong asawa? Tanong ni Maria Isabela.